Kabanata 6451. Anong ibig kong sabihin? Isang malalim at makahulugang ngiti ang ibinigay ni Elric kay Harvey. I'm sure matalino ka rin na tao kaya alam mo talaga ang ibig kong sabihin. Simple lang ang ipaliwanag ko. Noong pinili ng board ang susunod na chairman, isang pagkakamali ang nagawa. Isang pagkakamali na hindi dapat naging posible. At iyon ang napili mo na maging susunod na chairman. Para mapanatili ang pagiging patas sa loob ng commercial group, ang isang chairman ay matatanggal lamang sa kanyang mga tungkulin kapag siya ay umabot na sa edad ng pagre-retiro o kusang loob na magbitiw ng walang malubhang maling pag-uugali. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Tumingin si Harvey kay Elric na may malabong ngiti. Gusto mo mag-resign ako? Ang mga kabataang tulad mo ay mabilis na matuto. Bulalas ni Elric habang nakatingin ng malalim kay Harvey. Sa aking pananaw, delikado ang posisyon ng chairman. Mahirap para sa mga walang talento na mapanatili ang posisyon na iyon. Kaya naman magandang pagpipilian na maghanap ka ng dahilan para magbitiw kapalit ng yaman na magtatagal sa iyo habang buhay. Dapat alam mo kung ano ang dapat mong piliin ngayon. Alam mong hindi mo na mapapanatili ang opisinang ito. Kaya mas gugustuhin mo bang bayaran ako para magbitiw at hayaan ang ibang tao na humawak sa opisinang ito? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Harvey habang naiintindihan niya si Elric. You're a very kind person for being so considerate of me. But I can't help but think that you have ulterior motive for treating me so well. To be honest, I'm afraid I'll fall into the trap you set. Dahil ang isang businessman na tulad mo ay hindi gagawa ng masamang deal, di ba? Naningkit ang mata ng magandang sekretarya na nakatayo sa di kalayuan matapos marinig ang sinabi ni Harvey. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Samantala, patuloy na umarte si Elric na parang hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Harvey at nagpatuloy sa pagpapayo kay Harvey. Well, maraming mga bagay na hindi mo alam. Noong una, kailangan kong pumili ng susunod na chairman dahil malapit na akong magretiro at para pakalmihin ang kaguluhan sa loob ng commercial group. Ngunit ngayong naging matatag na ang mga bagay-bagay, kailangan na ngayon ng Country H Commercial Group ng isang tunay na pinuno. Kaya't umaasa ako na maaari mong talikuran ang isang posisyon na hindi sa iyo noong una. Siyempre, alam kong napaka-unfair ng paghiling sa iyo, kaya napagpasyahan kong bayaran ka. Naniniwala akong isang matalinong tao na tulad mo ay dapat na maunawaan na ang deal na ito ay ang pinakamahusay na kabayaran para sa iyo. Napatayo si Elric sa sinabi niya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Harvey. Lalong tumindi ang pag-aalala sa mukha niya. Kung tatanggapin mo ang hiling ko at ang deal na ito, masisiguro kong magiging VIP ka na sa pamilya Stanton mula ngayon at magkakaroon ng permanenteng upuan sa board ng commercial group. Kahit gaano pa magbago ang panahon, forever kang magkakaroon ng upuan sa board, at walang makakaalis sa iyo. Ang pagkakaroon ng posisyon sa council na ito ay magbibigay daan sa iyo na bumuo ng isang pangalawang klase o kahit isang nangungunang klaseng pamilya. At kung talagang tapat ka sa pagnanais na pakasalan ng aking anak na babae, maaari ko ring isaalang-alang na payagan kang magpakasal sa aking pamilya. Ilang walang laman na pangako ang ginawa ni Elric kay Harvey, hanggang sa puntong makakalimutan ng isa na hindi lang siya isang ordinaryong matandang lalaki, kundi isang lalaking nakatuklas at nakakilala ng kakaibang talento. Mr. Stanton, aaminin ko na ang iyong mga pangako ay talagang kaakit-akit, sabi ni Harvey kay Elric, at bahagyang ngumiti. Gayunpaman, nagkaroon ako ng masamang karanasan sa mga walang laman na pangako. Nag-aalala ako na hindi ko makikitang matupad ang mga ito. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Elric, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Harvey, I'm sincere with you. Your response was very disappointing. I wouldn't have offered you my daughter if I was just going to give you empty promises. I had much of options, you know. Mahal ko ang anak ko. Kung hindi lang dahil humahanga talaga ako sa'yo, wala akong sasabihin na pakasalan mo siya. Parang nasaktan si Elric. Harvey, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Kalmadong sagot ni Harvey, hindi naman sa napagkamalan ko, hindi naman sincere yung sinabi mo sa mga pangako mo.
Or maybe I should say, it was your sincerity that made you look so fake. I'll be frank, kung talagang hinahangaan mo ako, hindi ikaw ang nakaupo dito sa harap ko, kundi ang anak mo. Baka sabay kayong dalawa. Ang paksa ng usapan natin ay hindi tungkol sa paghiling mo sa akin na isuko ang aking karapatan na maging susunod na direktor, kundi ang pagtuturo sa akin kung paano patatagin ang aking posisyon. Hinawi ni Harvey ang maskara ni Elric at ipinakita ang kanyang mapagkunwari. Alam ko na kung sino ka talaga noong hiniling mo sa akin na bumaba at isuko ang aking posisyon. Isa lang ang maibibigay kong sagot. Ako ang magiging direktor. Alamin ang iyong lugar, Harvey. Ibinagsak ni Elric ang kanyang mga kamay sa coffee table habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Alam mo ba kung gaano karaming kabataan ang gustong makita ko sila? Alam mo ba kung gaano karaming kabataan ang wala man lang karapatang makipag-usap sa akin? How dare you question my good intentions when I'm the one giving you an opportunity that you don't appreciate? Do you think you are very accomplished? Na may character ka? Alam mo bang walang halaga sa akin ang mga nagawa at pagkatao mo? Walang kahulugan para sa iyo na maglakas loob na sabihin ang mga salitang iyon sa isang tulad ko maliban sa ipakita kung gaano ka walang magawa. Tumango ang mga guard sa kwarto at ang magandang sekretarya nang marinig ang sinabi ni Elric. Nagtaas baba pa ang sekretarya habang nakatingin kay Harvey, iniisip na hindi alam ni Harvey kung ano ang makakabuti sa kanya. May death wish ba siya nang kausap na siya ni Elric sa ganoong kababang tono? Talaga, kung maling landas talaga ang tinahak ko, kung gayon, hindi na ipapakita ni Harvey ang kalungkutan kay Elric. Kung agad mong iaanunsyo ang engagement ko kay Journey, agad kong isusuko ang posisyon ko bilang future chairman ng commercial group. Tsaka, hindi ko kailangan ng mansion mo, Lamborghini, o mga tseke. Bilang kapalit, doble ang halaga ng regalo ko sa iyo. How does that sound, my pretentious father-in-law? Sumasang-ayon ka ba dito? Kung hindi, then it shows that you don't mean what you say. Ngunguso si Elric. Tatanggapin kita, assuming you have my daughter's heart. After all, love is free these days. Harvey clapped his hands and said, "See. I've allowed you to show your sincerity, but you didn't accept it. Whose fault is it then? At saka, kahit hindi ka sincere na tao, sincere akong tao. Kung gusto mo talagang talikuran ko ang posisyon ko, I can agree to one condition." Nagdilim ang ekspresyon ni Elric, at dahan-dahan niyang sinabi, "Sabihin ang iyong mga kondisyon." Kalmadong nagsalita si Harvey, hayaan ang Country H Commercial Group na tapusin ang kanilang partnership sa lahat ng island country entities. Huwag hayaan ang island country na magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa market ng ating bansa mula ngayon. Walang saysay iyan. Agad na nagalit si Elric at hindi na napigilan ang galit nang marinig ang kalagayan ni Harvey. Walang saysay na ipagpatuloy ang pagkilos na ito. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang island country market sa commercial groups? Kapag naalis na ang kanilang kapital, paano natin itutuloy ang negosyo natin? Bilang isang negosyante, dapat maintindihan mo rin na walang citizenship ang kapital. We have worked so hard and long before we managed to get their support, which allowed US to dominate our country's market. And now, you want us to wipe out our profits. What kind of joke is this? Kalmadong sagot ni Harvey, "Hindi ako nagbibiro. Sa katunayan, ang kapital ay walang nasyonalidad, ngunit ang mga kapitalista. Hindi mahalaga sa panahon ng kapayapaan kapag ang isang komersyal na grupo na kasing laki natin ay sinusuportahan ng kabisera ng ibang bansa. Sa tingin mo ba ay wala silang gagawin sa panahon ng digmaan? Kung tayo ay pabaya, ang Country H Commercial Group ay maaaring maging isang traidor." Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong tanggalin ang mga serbisyo ng commercial group. Marami nang nagawa ang commercial group nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, oras na para itigil ang katiwalian, at binibigyan ko kayo ng pagkakataon at ang Country H Commercial Group. Kung sa tingin mo ay hindi mo kayang harapin ang mga taga-isla at hindi mo ito malulutas,
Ako ang magiging chairman at ako ang magsosolve nito. Gagawin kong maalala ang Country H Commercial Group sa kasaysayan, sabi ni Harvey na kumikinang ang mga mata. Ngunit nang marinig ni Elric ang sinabi ni Harvey, naging malamig at mabisyo ang kanyang mga mata. Sinusubukan mo bang sabihin na ang tanging dahilan kung bakit ko nagawa ang Country H Commercial Group sa higanting ito ngayon ay dahil nakalimutan ko ang aking pinagmulan at nakipagtulungan sa mga kaaway ng bansa? Matalim ang tingin ng mga gwardiya sa kwarto kay Harvey nang marinig nila ang sinabi ni Elric. Si Harvey ay higit pa sa sapat na may lakas ng loob na ihain si Elric tungkol sa gayong pagtataksil. You know best whether it's true or not, sabi ni Harvey habang siya ay lubos na hindi nabigla sa mga titig ng mga ito sa kanya. Gayunpaman, ito ang pinakamagandang pagkakataon para makaahon sa problemang ito. Ito rin ang tanging pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Sana ay pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Pagkatapos, kinuha ni Harvey ang isang card na naglalaman lamang ng numero ng telepono at itinulak ito sa kamay ni Elric. Pagkatapos mong mag-isip, kontakin mo ako. Maghihintay ako. Lumingon na si Harvey pagkasabi nun. Bago pa man maabot ni Harvey ang pinto ay biglang sumigaw si Elric. May kayabangan at kalmado sa kanyang pagtawa. Baka isipin pa ng mga hindi nakakakilala sa kanya ay nasisiraan na siya ng bait. Interesting. This is very interesting. You know how the saying goes, out with the old and in with the new. I always thought that was just a saying, but I never thought na may mga taong talagang naniniwala dito. Hindi lang pala ang yabang mo, pati ikaw ay ganap na walang alam. Harvey, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag naging direktor ako ng Country H Commercial Group sa loob ng mga dekada? Ibig sabihin, lahat ng mga supling ng top 10 na pamilya at 5 nakatagong pamilya lahat ay magpapakita sa akin ng paggalang. Hindi man lang sila maglalakas loob na itaas ang isang daliri sa akin, kahit naturuan ko sila ng isang leksyon o dalawa. Maging si Emery, na tinaguri ang number 1 scion sa Walls Inc., ay kailangang magpakita ng kanyang paggalang sa tuwing bibisitahin niya ako sa bahay. Hindi pa ako nakakakilala ng isang tulad mo na hindi nagpapakita ng paggalang at kahit na tuluyang itinapon ang aking pride sa bintana. Harvey, dapat ba kitang purihin sa iyong espiritu? O dapat kong sabihin na may death wish ka? Nanatiling tahimik si Harvey at ngumiti lang. Tumingin si Elric kay Harvey na parang may iniisip. Maya-maya, ngumiti siya at sinabing, sige. Nakapagdesisyon na ako. Kahit anong mangyari, dapat turuan kita ng leksyon na hinding-hindi mo makakalimutan. Kung hindi, hinding-hindi malalaman ng kabataang tulad mo ang limitasyon ng iyong kakayahan. Hindi mo rin malalaman na wala sa akin ang mga tinatawag mong kakayahan. Ang lahat ng kahinahunan at kagandahang asal sa mukha ni Elric ay tuluyan ng nawala, at napalitan ng diktatorial na ekspresyon ng isang malupit. Parang gusto niyang patayin si Harvey dahil sa paghamon sa kanya ng mga sandaling iyon. Napangiti si Harvey at nagtanong, ano? Magsasagawa ka ba ng pisikal na aksyon ngayong nabigo ang negosasyon? Hindi ka ba nag-aalala na magbabalik ito? Pareho tayong nakikipag-usap sa isa't isa bilang mga negosyante, kaya kailangan nating laruin ang larong ito gamit ang mga patakarang angkop para sa mga negosyante. Ngunit, kung gusto mong gumawa ng iba at gumamit ng isang bagay na wala sa hangganan, natatakot akong mapatay ka. Mamatay, nanunuya si Elric. Wala pang lumalapit, ngunit nakapatay na ako ng maraming tao. Pagkatapos noon, lumabas si Elric habang nasa likod ang mga kamay at sinabing, Tammy, pakiusap turuan ang ating magiging direktor, Mr. Harvey, kung ano ang ibig sabihin ng pakikinig sa iyong mga nakatatanda. Dalhin mo siya sa akin kapag naunawaan na niya ang kanyang mga limitasyon at handa na siyang talikuran ang kanyang posisyon. Pagkatapos, umalis si Elric sa kanyang opisina habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang makaalis na siya, nakangiting lumapit kay Harvey ang kanyang magandang sekretarya na si Tammy. Mr. Harvey, narinig mo naman lahat ng sinabi ni Mr. Elric, di ba? Simula ngayon, dito ka na mananatili sa lahat ng gawain mo sa araw-araw. Pwede ka nang umalis kung pinag-isipan mo na ang mga bagay-bagay. Kung hindi, I guess you'll have to stay here for the rest of your life.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6455. Tapos, nakangiting sagot ni Harvey. Ano, sa tingin mo ba parang kulungan ang ginawa nitong lugar? Sa tingin mo mapipigilan mo ako kung gusto kong umalis? Ngumisi si Tammy habang matamang tumingin kay Harvey bago sinabing, pwede mong subukan kung gusto mong umalis, pero dadanasan mo ang lahat ng kahihinatnan. Pero narito ang ilang payo. Kailangan mong malaman kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo. Kadalasan, mas mabuti ang mamatay ng mabilis kaysa hilahin ito palabas. Ngumiti si Harvey at tuluyang binaliwala ang babala ni Tammy. Sa halip, naglakad siya patungo sa labasan habang nasa likod ang mga kamay. Naningkit ang mga mata ni Tammy nang hindi niya inaasahan na tuluyang hindi pinansin ni Harvey ang payo niya. Agad siyang gumalaw at lumitaw sa itaas mismo ni Harvey. Kumikinang ang kuryente sa kanyang mga palad habang diretsyong dinala ang kamay sa bungo ni Harvey. Malinaw na ang kanyang mga kakayahan ay nagmula sa genetic modification ng bansa A. Gayunpaman, malinaw din na si Tammy ay sumailalim sa higit sa isang genetic modification. Maaaring mayroon siyang dalawa o higit pa. Higit sa lahat, pinagkadalubhasaan ni Tammy ang paggamit ng kanyang genetic modifications at ginawang killing machine ang sarili kapag bumaba siya mula sa himpapawid. Gayunpaman, nang ang kanyang pag-atake ay malapit ng tumama sa kay Harvey at turuan siya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan, nakita niya ang kamay ni Harvey sa likod ng kanyang likod na tumaas at nag-swipe sa kanyang pangkalahatang direksyon sa himpapawid. Sampal. Isang malakas na sampal ang narinig. Ang babae na maraming beses nang binago ang katawan sa pamamagitan ng genetic engineering ay agad na itinapon habang umiikot sa ere at bumagsak sa sofa sa opisina. Umubo siya at tumalsik ang dugo. May mga pulang bakas din ng kamay sa mukha niya. May gusto siyang sabihin ngunit nawalan siya ng masabi. Nakatitig lang siya kay Harvey na may maputlang mukha, puno ng kawalan ng pag-asa at hindi paniniwala ang mga mata. Hindi na nag-abalang tumingin ulit si Harvey kay Tammy. Patay na siya sa paningin nito nang makatanggap siya ng sampal mula sa kanya. Umalis si Harvey sa lugar at naglakad papunta sa car park. Isang Rolls-Royce Phantom ang nagsimula pa lang at hindi pa lumalabas. Bago pa man mag-react ang mga bodyguard ay sumulpot na si Harvey sa tabi ng sasakyan at kumatok sa bintana ng sasakyan. May kaluskos na tunog. Tapos, nabasag agad ang salamin ng bintana. Nang mabasag ang bintana ng sasakyan, gulat na ekspresyon lamang ang natatanaw ni Elric dahil lumitaw si Harvey sa kanyang paningin. I'm sorry, Mr. Elric. It seems I have disappointed you, sabi ni Harvey bago sinampal ang mga gwardya na lumapit sa kanya hanggang sa mahulog sila. Pagkatapos, kumuha siya ng tissue para panasan ang mga kamay niya. Isang lugar na hindi mo ako mapipilit na manatili. Hindi lang hindi nito mahawakan ang puso ko, kundi hindi rin ako kayang hawakan ng pisikal. Ibig bang sabihin, ang tinatawag mong kapangyarihan at kakayahan ay hindi kasing laki ng iniisip mo? May galit sa mga mata ni Elric. Hindi niya inasahan na ang mga genetically engineered na sundalo na kinuha niya mula sa bansa ay talagang walang kwenta. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim nang makabawi siya. Sinamaan niya ng tingin si Harvey at malamig na sumagot, so what if you could leave? Not much. Pero lahat ng sinabi ko kanina ay importante pa rin, nakangiting sabi ni Harvey. Napansin kong nakalimutan mong isulat ang numero ng aking telepono kanina, kaya ibinigay ko ito sa iyo. Pagkatapos, sinampal ito ni Harvey sa mukha ni Elric. Huwag mong kalimutang muli ang card na ito. Pagkatapos sampalan ni Harvey si Elric ay tumalikod na ito at naglakad na lang palayo habang ang iba naman ay gulat na nakatingin. Wala na siyang sinabi o ginawa pagkatapos noon. Samantala, hindi makapaniwalang hinawakan ni Elric ang kanang bahagi ng mukha niya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya mula sa gulat at galit hanggang sa bangis. Tapos, sigaw niya habang nakatingala sa langit. Parang may anino ng kabaliwan na dumudumi sa kanya. Puno ng konsiderasyon ang ekspresyon ni Harvey pagkalabas ng hallway na patungo sa opisina ni Elric.
Nakuha niya ang pag-unawa sa Country H Commercial Group sa panahong ito. Pagkarating ni George, tinulungan niya si Harvey sa kanyang pagsisiyasat. Halimbawa, bagamat ang komersyal na grupo ng Country H ay mukhang isang hindi gaanong mahigpit na grupo, hawak nito ang mga bahagi sa maraming mahahalagang kumpanya sa bansa. Ang Country H Commercial Group ay mayroong maraming bahaging ito bilang proxy para sa mga kumpanya mula sa bansa A o island country. Nangangahulugan ito na kahit na ang ilang mga kumpanya ay tila sila ay itinayo ng mga lokal, ang mga dayuhan ay nang-agaw ng kapangyarihan noon pa man. Malaking panganib ito para sa mundo ng negosyo sa bansang ito. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon si Harvey na agad na maging chairman ng Country H Commercial Group, ito ay isang problema na kailangan niyang lutisin ng mabilis. Kung pumayag si Elric at tinupad ang kanyang kahilingan, kung gayon ito ang pinakamahusay para kay Harvey. Kung hindi kaya ni Elric, hindi ito magiging sobrang pabigat kay Harvey. Kailangan lang niyang magtrabaho ng kaunti. Habang iniisip iyon ni Harvey, huminto ang isang pulang Lamborghini at huminto sa tabi niya. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nagtanggal ng salamin at tumingin kay Harvey. Ikaw pala, matagal na kitang hindi nakikita. Si Journey iyon. Hindi sigurado si Harvey kung nagkataon lang ito o kung may nag-set up. Kanina lang nasampal niya ang ama ni Journey, at si Journey na mismo ang humarap sa kanya. Pero kung may nag-ayos nito, hahanga si Harvey kung sino man ang nagplano nito. Dahil ito ay talagang ikinagulat niya. Ano, naisip mo at napagdesisyunan mong maging girlfriend talaga? Interesadong sabi ni Harvey habang nakatingin sa perpektong figure ni Journey. Hindi ba pwedeng magseryoso kahit minsan lang? Si Journey ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, gusto niyang matamaan si Harvey kaagad at doon. Ngunit huminga ng malalim si Journey at kinalma ang sarili, na halatang may gumugulo sa isip niya. Libre ka na ba pagkatapos nito? Saglit na nag-isip si Harvey at sinabing, dapat lang. Gusto mo bang mag-date? So, ano ang una nating gagawin? Kain, manood ng sine. O punta muna tayo sa kwarto natin. Iginala ni Journey ang kanyang mga mata at sinabing, kung maaari mong itigil ang iyong imahinasyon sa 1 minuto, may kailangan ako sa iyong tulong. Halika na, ipinapangako kong bibigyan kita ng magandang bagay kapag natapos na ang lahat. Pakiramdam ni Harvey, nagkataon lang ang nararanasan niya. Ang masasabi lang niya ay magkatulad ang personalidad ni Journey at ng kanyang ama. Kaya magkatulad, sa katunayan, na sinasabi nila halos magkaparehong mga bagay. Ang mga pangakong binitawan nila ay walang laman. Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Harvey ang imbitasyon ni Journey. Sa halip ay sumakay siya sa passenger seat. Saan tayo pupunta? Nagunat ng likod si Harvey na para bang walang pakialam sa susunod na mangyayari. Nang makita ang pag-uugali ni Harvey, sumagot lang si Journey, pagdating natin, tandaan na magbayad ng pansin at makipag-usap ng bahagya. Ang Lamborghini ay mabilis na bumaba sa highway, na naghalo sa walang katapusang daloy ng mga sasakyan. Natuwa si Harvey sa view sa tabi niya. Hindi nagtagal, napagtanto niya na ang lahat ng mga skyscraper at maraming palapag na gusali ay unti-unting nawawala sa paningin. Sa katunayan, ang tipikal na gusali ng Walls Inn ay unti-unting nawala sa paningin. Ang mga nakapalibot na gusali ay unti-unting naging klasiko. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang taniman sa kanyang paningin. Pinaghihiwalay ng mga brick path ang mga plantasyon dito, at ang mga estatwa sa magkabilang gilid ay nagbabantay sa mga pasukan sa marami sa mga plantasyon. Malinaw na ang lugar na ito ay tirahan ng mga maharlika mula sa mga nakaraang dinastiya. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay kung saan namumuhay ang mga maharlika sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat ng mga gusaling nakita niya ngayon ay hindi maabot ng karamihan sa mga ordinaryong tao. Siyempre, ganoon din ang nangyari sa panahong ito. Ang mga karaniwang tao ay walang karapatang mag-apply para maging housekeeping staff o maging janitor sa lugar na ito. Mabilis na huminto ang sasakyan sa labas ng isang malaking plantasyon na matatagpuan sa mga panlabas na gilid ng iba pang mga plantasyon.
Mabilis na dumating ang isang housekeeping staff at binuksan ang gate sa estate nang makita niya ang plaka ng sasakyan. Pagkatapos ay pinalitan niya si Journey para iparada ang sasakyan. Samantala, sinulyapan ni Journey si Harvey, at dahan daw ang naglakad ang dalawa papasok sa plantasyon. Ang lugar ay napapaligiran ng isang malaking hardin na pinalamutian ng mga gazebo, isang artificial na ilog, mga burol, at iba't ibang uri ng mga bulaklak at puno. Parang pumasok sa botanical garden. Ang mga tauhan ng bahay na nakasuot ng malinis na uniforme ay paminsan-minsan ay dumadaan sa kanila. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin, ngunit lahat sila ay tahimik na nagtatrabaho tulad ng mga robot. Hindi sigurado si Harvey kung ano ang iniisip ni Journey habang bumantong hininga, nakatingin sa mga tauhan ng bahay. Pagkatapos, dinala niya si Harvey sa bulwagan at sa isang bulwagan sa tabi ng pool garden. Ang bulwagan ay marangyang ginawa. Ang isang malaking panel ng salamin ay naka-install sa gilid na nakaharap sa pool garden sa halip na isang pader. Tinitiyak nito na ang pool garden ay basa at ang mga insekto ay hindi pumapasok sa bulwagan habang ang mga residente at mga bisita ay nasisiyahan sa tanawin sa labas. Ang mga kahoy na estatwa sa bulwagan ay pawang mula sa nakaraan, dahil marami sa kanilang mga kulay ay kupas na. Gayunpaman, parang may sadyang pinipigilan itong ayusin. Sa lahat ng mga antik na nakakalat sa paligid ng mga bulwagan, ang mga pumunta dito ay mag-iisip na ang lahat ng nasa loob ay malamang na mas mahalaga kaysa sa karaniwang museo sa isang sulyap. Sa loob ng bulwagan, 4 na babae na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakaupo sa paligid ng isang mesa na naglalaro ng mga baraha. Lahat sila ay mukhang napaka-relax, maaaring may hawak na smoke pipe o isang baso ng red wine sa kanilang mga kamay. Minsan naglalaro sila ng baraha sa mesa habang nakaupo at nagpapahinga. Kahit na mukhang abala sila sa paglalaro ng baraha, ipinapakita rin ito kung gaano kawalang laman ang kanilang buhay. Ang host ng laro ay isang babaeng nakatali ang buhok. Maganda siya at may kaakit-akit na hubog ng katawan. Pinatunayan din ng pack na nasa harapan niya na medyo maswerte siya ngayon. Nang makita niya si Journey, naglaro ang magandang babae ng card mula sa kanyang kamay, na tinitiyak ang kanyang tagumpay. Pagkatapos noon ay umayos siya ng likod at lumingon kay Journey na may blankong ngiti. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na babae ay dumampot lamang ng ilang piraso at inihagis sa lugar sa harap ng matagumpay na dilag. Nabaling din ang atensyon ng bawat isa sa kanila kay Journey. Siyempre, lahat sila ay tuluyang hindi pinansin si Harvey. Para bang isa lang siyang hamak na insekto. Nagsasayang lang siya ng oras at hindi man lang nagkakahalaga ng atensyon nila. Pakiramdam ni Harvey, kanina pa siya nakatingin sa mga concubine nang tingnan niya ang mga babae, sinauna at puno ng pagkabulok. Nakaramdam siya ng pagkasuklam. Hinahanap mo ba ako, Madrosta? Tila hindi rin nagustuhan ni Journey ang kanyang nakita, ngunit sinimulan pa rin niya ang pag-uusap na may blankong ekspresyon. Malinaw na ang babaeng nanalo sa card game ay ang kasalukuyang asawa ni Elric na si Pamela Thompson. Mas matanda lang siya kay Journey ng ilang taon. Stepmother, malamig na tiningnan ni Pamela si Journey. I've told you many times. You can call me mother. You still call me stepmother. Makukuntento ka na lang ba sa pagpapaalala sa akin na pangalawang asawa ako ng tatay mo? O baka naman iniisip mo na hindi kita kayang harapin pagkatapos mo akong kulitin ng ganyan? Ninitian iyon ni Pamela, at tila dinaig siya ng hangin ng pagmamataas na hindi lubos mahuli ni Harvey. Gayunpaman, masasabi na ni Harvey mula sa apelyido ni Pamela na malamang na siya ay mula sa pamilyang Thompson. Ang hindi lang niya matiyak ay kung galing ba siya sa pangunahing pamilya o branch family. Gayunpaman, kung siya ay mula sa pangunahing pamilya o isang sangay na pamilya ay hindi mahalaga. Si Pamela ay isang taong may medyo mataas na posisyon sa pamilya Stanton. Naningkit ang mga mata ni Journey habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, may isang bagay na hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo, at alam na alam mo yon. Patay na ang aking ina, ngunit hinding-hindi ka magiging may-ari ng lupaing ito. Napangisi si Pamela.
Sa tingin mo, ikaw na ang may-ari kapag ikinasal ka. Ano, feeling mo ba ang lakas ng loob mong magsalita ng marahas sa akin, sa madrasta mo, pagkatapos mong makagraduate at magtrabaho ng ilang buwan? Sa tingin mo, hindi mo na ako kailangang pakinggan pa. Ang kailangan ko lang ay magsabi ng isang salita, at babawiin ng tatay mo ang lahat ng perang ipinuhunan niya sa iyo. Maaari ko pa nga siyang ikulong sa isang silid. Kapag maganda na ang mood ko, ibebenta kita at ipapaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hostess. Umasim ang ekspresyon ni Journey nang marinig ang sinabi ni Pamela. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili at sinabing, nandito ako ngayon para sabihin sa iyo na may boyfriend na ako. Simula ngayon, ako na ang magdedesisyon sa sarili kong kasal at hindi ko hahayaang manghimasok ang sinuman sa inyo. Boyfriend. Bahagyang nagulat si Pamela at nabaling ang atensyon kay Harvey, at isang ngisi ang nabuo sa kanyang mga labi. Don't tell me na lalaki siya na parang isa sa mga driver natin. Siya ba ang tinatawag mong boyfriend? Hindi ba't ilang beses ko nang sinabi sa'yo? Ang babae ay hindi dapat maghanap ng lalaki mula sa tambak ng basura. Dapat siyang maging responsable para sa kanyang sarili at sa kanyang buong pamilya. Malinaw kung gaano kasuklam at pagmamaliit ni Pamela kay Harvey mula sa tono ng kanyang pananalita ng mag-isa. Ayaw ni Harvey na mag-aksaya ng oras kay Pamela, pero nalampasan na niya ang linya. Ngumiti siya at nagpakilala, "Hello. I'm Harvey York, nice to meet you." "Shut up. Kausap ba kita? What makes you feel like you can join in this conversation?" Malamig na putol ni Pamela. "One more word from you and I'll cut your tongue, understand? You have to know your place." Ni hindi mo nga alam kung saan ka nakatayo sa social ladder. Sa tingin mo ba kaya mong maging mayabang sa akin dahil lang sa kasama mo si Journey? Tumingin si Harvey kay Pamela na may tuyong ngiti. Parang malaking tao talaga ang pakikitungo ni Pamela sa sarili. Na-imagine niya kung ano ang magiging ekspresyon niya kung malaman niyang siya ang pumatay sa inapo ng pamilya Thompson na si Hector. Bago pa makapagsalita si Harvey, humakbang si Journey at tumingin kay Pamela ng malamig ang mga mata. "I'm warning you, stepmother. You have to stop insult my boyfriend. Since boyfriend ko siya, poprotektahan ko siya. Kahit mabuhay siya sa akin, hindi mababago ang katotohanang boyfriend ko siya." Muli kong nililinaw ang aking paninindigan. Hindi ako interesado kay Emery. Never have been and never will be. So, you can stop building castles in the clouds and trying to match the two of us together. Ha! You must be watching too many teen dramas. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Pamela kahit na tinanggihan ni Journey na nanunood lang ng may interes. Alam mo bang minsan akong kumuha ng isang peking boyfriend at gumanap sa parehong papel noong bata pa ako? Noong mga panahong iyon, naisip ko rin na mas mabuti pang mamatay kaysa magpakasal sa isang matandang tulad ng iyong ama. Pero sa totoo lang, maganda ang buhay ko pagkatapos magpakasal sa pamilya. Hindi ko lang lunurin ang sarili ko sa buhay na ito ng degradasyon, pero kaya ko pang pahirapan ang anak ng mga magulang na mahal niya. Kapag nag-monologue si Pamela, may bahid ng excitement ang boses niya. Parang kinukutya din niya si Journey. Kung siya ay nahulog sa isang buhay na tulad nito, si Journey ay walang karapatan sa kalayaan. Sa madaling salita, wala akong pakialam kung boyfriend mo talaga siya. Wala rin akong pakialam kung natulog na kayo o nabuntis na. Isa lang ang daanan mo, ang pagpapakasal kay Emery. Pero syempre, kung nawalan ka ng virginity at napatay dahil dito, bibigyan kita ng bouquet of flowers kapag dumalaw ako sa puntod mo next year. Maaari mo ring piliin na kalabanan kami ng tatay mo, pero kahit patay ka na, ibibigay namin ang katawan mo sa pamilya right. Ito ay isang bagay na napagpasyahan namin ng iyong ama, at wala kang karapatang tanggihan ito. Sinabi na rin ni Emery na tatanggapin ka niya kahit patay ka na. Kaya, ang kailangan mong gawin ngayon ay pumili ng isang magandang damit pangkasal. O maaari kang pumili ng isang kapirasong lupa para sa iyong libingan. Kung hindi, walang lugar para sa lapida pagkatapos mong mamatay.
Sa isang iglap lang, sinira ni Pamela ang lahat ng pagpapahalaga sa sarili at pagmamalaki ni Journey. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang magandang mukha ni Journey ay nabahira ng pait at kawalan ng magawa. Gayunpaman, mabilis siyang huminga ng malalim at mariing kinalma ang sarili. Then, he coldly replied, "Huwag kang mag-alala. I will choose my final resting place. I will even sign an anatomical donation form with the hospital to donate my body. After I die, I will donate everything that is a part of me. I will make sure that if Emery can't have me in life, he will never have me in death also." Sumulyap si Harvey kay Journey matapos marinig ang sinabi ni Journey. Kailangan niyang aminin na si Journey ay isang malupit na tao. Hindi lang malupit sa iba, malupit din sa sarili. Ang isang babaeng tulad nito ay nararapat sa kanyang paghanga at paggalang. Kabanata 6460. Ikaw. Nang marinig ni Pamela ang sinabi ni Journey, napatayo siya sa galit at itinuro ang daliri kay Journey. May gusto siyang sabihin ngunit napagtanto niyang wala siyang masabi sa ngayon. Handang isakripisyo ni Journey ang kanyang buhay, ano pa ang masasabi ni Pamela para pagbabantaan siya? Nang sumagi sa isip ni Pamela ang kaisipang iyon ay nabaling ang atensyon niya kay Harvey. Obviously, wala siyang magagawa kay Journey. Kaya, kailangan niyang ilipat ang kanyang target. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya habang nanlilisik ang malamig na mga mata kay Harvey. "Wala akong pakialam kung sino ka o kung saan ka nanggaling, anak. I'll make this simple. If you still value your life, you should leave immediately. You don't know what's behind our family, but you should have heard about the Wright family. They are one of the 10 best family in country H. Natukoy na ang kasal ng aming dalawang pamilya. Kahit sino ka pa, kapag nakikialam ka sa bagay na ito, mapupunta ka lang sa madilim na kalaliman." Bakas sa mga mata ni Journey ang kaba. Obviously, nakakatakot sa mga ordinaryong tao ang sinabi ni Pamela. Pero ngumiti lang si Harvey at sinabing, "The gloomy depths. You know, my family does sell submarines. So kahit gaano pa kalalim o kalat ang tubig, it's not a worry. Ipagpatuloy mo ang iyong mga aksyon, hinahangaan kita." Malamig na sabi ni Pamela. Kinasusuklaman niya kung paano naglakas loob si Harvey na kausapin siya. "Diretso lang ako sayo. Kung sa tingin mo may ugali ka tapos pwede kang magsalita, pero naghuhukay ka lang ng libingan mo. Umalis ka na rito habang wala pa akong gustong gawin sayo. Kung hindi, pagsisisihan kitang ipinanganak. You should leave immediately, young man. Don't think you can save a damsel in distress after watching a drama or two on TV." Sabi ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na babae habang nakakrus ang mga paa at mayabang na nakatingin kay Harvey. "Walang maitutulong ang common sense mo dito. You have to understand that Mrs. Stanton is more than just the mistress of this house. She also came from the Thompson family. Any one of his identity is enough to crush you easily. If you waste your time here, magsisi ka lang sa huli." "Tama," sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na babae na may makahulugang ngiti. Maging ang Stanton family o ang Thompson family, madali para sa kanila ang pumatay ng mga ordinaryong tao. Sa madaling salita, makinig ka sa amin at huwag kang gumawa na maging kaaway si Mrs. Stanton, okay? Kung hindi, magwawakas ka lang at mamamatay sa isang kakilakilabot na paraan. Napatingin naman kay Harvey ang tatlo pang babae na parang mga mistress. Bakas lang sa mga mata nila ang pagkasuklam. Malinaw na magiging madali para sa kanila ang pagpatay sa isang tulad ni Harvey. "Napaka-kapangyarihan ba ng pamilya Stanton?" Tanong ni Harvey na walang pakialam na nakangiti. "Kung mamamatay ako sa kahindik-hindik na paraan matapos kong masaktan si Pamela ng ilang salita, iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos kong sampalan si Elric. Napaka-kapangyarihan ba ng mga Thompson? Kung gayon, bakit wala silang ginawa sa akin pagkatapos kong patayin si Hector ng napakatagal?" Agad namang nanigas ang mga ekspresyon ng mukha ng mga babae sa hindi makapaniwalang sinabi ni Harvey.